hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. After, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my City Hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. There were no indications that after the case of Mayor Espinosa when he died, there is no indication that the drug trade either flourished or was deteriorated. So, hindi natin makita kung saan talaga patungo yung mga ito in terms of truly addressing the drug problem. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. Yung mga tinuturing na high value target, kahit nakakulong na, ang intention lang naman nun ay ma-deprive sila ng liberty to do bad things kung meron man, pati sila ay napapatay, Mr. Chair. Hindi mo pa sabihin na tumigil ka na, ibabalili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga and that is really true. So it is not actually that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Sa Yes, mga Espinosa, kay Rolando Espinosa, maging kay Kerwin Espinosa, na ang turing ay mga high value targets. So I would address my question to PIDEA dahil nga ang sabi naman daw yung mga ganitong high profile na mga personalities involved sa drug trade, sila ang pinapakita na signs ng victory ng drug war. So gusto po nating matanong sa PIDEA kung sa Albuera Leyte at kung saan man yung mga karatig na mga lugar, no? Kasi nga kung may drug trade, ano naman yan, magkaka-connect yan. Mr. Chair, gusto nating malaman, nung napatay si Rolando Espinosa, maging yung mga tumulong sa legal aspects, sina Attorney John Ungab, si Fiscal Mary Ann Castro. Nung napatay po sila, nagkaroon ba ng concrete na mga manifestations na na-resolve nga yung drug problem sa Albuera Leyte at hindi na ito nag-spike ulit? May ganun po bang mapanghahawakang patunay ang PIDEA? That's your last question, Congressman Noel. And last one after, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, Your Honor, at the outset, I was not yet the director of PIDEA during that time, but based on our discussions with the officials of PIDEA who were with PIDEA and who are still with PIDEA now, there were no indications that after the case of Mayor Espinosa, when he died, there is no indication that the drug trade either flourished or was deteriorated. So, Okay. Thank you for that, Mr. Chair. So kung ganun nga, ibig sabihin, law enforcement did all these operations, pero hindi natin makita kung saan talaga patungo yung mga ito in terms of truly addressing the drug problem. So last question ko, Mr. Chair, again sa NUPL, kasi kung nagagawa ito dun sa mga tao nga na tinuturing na mga leader sa kanilang mga lugar, doon naman sa mga mahihirap na mga inosente, meron din bang similar cases na yung mga nag-aabogado sa kanila o yung mga piskal na pwedeng humawak sa mga kaso nila ay nafe-threaten din or worse ay pinatay rin talaga? Yes, yes. Thank you, Mr. Chair. In fact, there had been cases of lawyers being killed. Mentioned kanina yung ilan. The Quadcom hearing today, actually, Mr. Chair, opened a new vista from the testimonies of Kerwin and with the case of General Barayuga. Because usually, the main issue in the EJK on drug war are drug suspects. But now it seems, Mr. Chair, that there are people
who are not even involved in drugs. They're merely being used as a cover. Drug war is used as a cover to eliminate somebody like General Barayuga. Lawyers of drug suspects were killed not because they're involved in drugs, but they defended drug suspects. There are cases wherein the drug war was used against political opponents. And of course, Mr. Chair, there are also human rights defenders who merely protested against the killing of drug suspects who were also victims of EJK. So this is the new vista opened in this hearing, Mr. Chair. And there were cases wherein the lawyers of victims like Attorney Ben Ramos, for example, have been assassinated merely because President Duterte once issued a statement that these drug lords, drug suspects, use lawyers to defend them in court, and then he said, isasama ko kayo. And then lawyers began dying all over the country immediately afterwards, Mr. Chair. So there are victims outside the drug war, in a sense, who were also victims of EJK, Mr. Chair. With that, Mr. Chair, to conclude, napaka-heinous nung ganitong naging iskema ng past administration na kahit yung mga tinuturing na high-value target, kahit nakakulong na ang intention lang naman nun ay ma-deprive sila ng liberty to do bad things, kung meron man, pati sila ay napapatay, Mr. Chair. Kaya kung nagagawa yon sa mga tinuturing na mga high-value targets, no wonder na lalong mas mababa yung turing doon sa mga mahihirap na mga inosente nating mga kababayan, kabilang ang mga kabataan tsaka yung mga bata. Kaya with that, Mr. Chair, dapat talaga, again, yung mga pinakasangkot, yung mga nagpasimuno nitong drug war na ito, kasama ang former PNP Chief, Bato de la Rosa, at ang dating Presidente Rodrigo Duterte, ay dapat mag-come out na rin at tanggapin yung imbitasyon ng komite na ito na humarap sila. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na, ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay, both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate ay hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from
Colonel Marcos, against sa sinabi ni Kerwin, so that we can hear both sides. Yes, kanina, earlier, when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang angulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ipinressure, tinakot, pinilit, o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang na babanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. May we now ask PIDEA to categorically state, is this the opinion of the Director General only, or this is based on reports or facts that were gathered by the PIDEA when you said that it did not improve? Your Honor, Mr. Chairman, the question that was asked was that with the passing away of Mayor Espinosa, did it have any effect in Albuera? That's why my answer was that as far as Albuera is concerned, we neither have any indication whether it diminished or it
the drug campaign or the drug trafficking situation flourished. That was my answer, Your Honor. Okay. Does that satisfy Congressman Gomez? I'm good, Mr. Chair. Thank Okay. you. Thank you, DG. Thank you, DG. Thank you, Congressman Gomez.